Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng TV Patrol. Tungkol ito sa kalagayan ng pundo sa ating bansa, lalo na sa budget deficit o pangungutang na naman ng Marcos Jr. administration. Ito, title, Pondo para sa gastusin ng gobyerno sa 2026 kapos ng 200 billion. Rekto. Tapos sinabi dito, iminungkahi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na ipagpaliban na lang muna ang pagpapatupad ng ilang gastusin sa budget na hindi panukala ng ehekutibo. Ilan ba yung budget natin? 6.7 trillion, if I'm not mistaken. Pebrero pa lang ngayon, sinasabi na ni Recto na kung basahin mong mga comments, Mr. Batman, Mr. Taxman, Mr. Deathman. Death yung utang ba? So, kailan ba yun? Narinig ko si ex-finance Secretary Butsabad. Sinabi niya, narinig daw niya si Recto na mangungutang itong administrasyong ito ng ilan yun? 2.7 trillion. Bakit daw? Kasi yung more than 1.1 trillion ata pambayad sa utang, yung interest ba? At saka 1.6 trillion na utangin para dito sa budget, anong tawag doon? Budget deficit. Kasi nga, ang income ng gobyerno kulang para matustusan ng budget. Yung budget nila na 6.7 trillion, kulang ang income. Kailangan nilang mangutang para mabuo yung budget para gastusin sa taong ito. Kaya itong pagkakaintindi ko, itong Pebrero pa lang ngayon, kulang na daw ng 200 billion yung pondo para tustusan ng budget. Anong ibig sabihin yan? Utang talaga. Wala nang ibang pupuntahan kundi utang, utang, utang. Ilan na bang utang natin ngayon? If I'm not mistaken, nasa 17.7 trillion pesos na. At sinasabi ni Recto, kaya daw tayo umutang para mapalago ang ekonomiya, para mabuti, para gaganda ang antas ng pamumuhay ng Pilipino. Yan ang purpose, kaya nangungutang sila. Tanong, kumusta ang epekto sa inyo itong more than 3 years na ng administrasyong ito? Bumubuti ba ang inyong kalagayan? Kung ako inyong tatanungin, sa pamilya ko mismo, may pension ako, may sweldo pa sa YouTube, nararamdaman ko yung bigat ng buhay dahil yung inflation, kakaunti ang mabili ng 1,000 peso. Hindi katulad noon. Every morning, mapunta ako sa, anong tawag namin to, yung bagsakan ng mga isda. Galing sa Jensan, galing sa yung mga piskar, babagsak. Yung paborito kong isda is tanggigihon. Matandaan ko, panahon ni Duterte, 80 to 100 pesos lang ang per kilo. Bili ako kagad. Sarap na isugba o yawin, sabawan, iprito, paksi, ang sarap. Ngayon, 250 pesos per kilo. Gumaganon na lang ako, ano ba ito? So may pera naman ako, kailan nararamdaman ko yung bigat. Kung ako nga, may pension, may sweldo pa sa YouTube, nararamdaman ko yung bigat, how much more sa ordinary nating manggagawa yung daily
minimum daily earner magbayad ng bahay, kuryente. Ano yung sinasabi ni Recto para mapalago ang ekonomiya, bumuti ang kalagayan ng Pilipino? Nararamdaman nyo ba? Ako hindi. Yung mga tinutulungan nating Talaandig Tribe, ang hirap ng buhay. Kaya sina ES Recto, PBBM, wala silang pakialam eh. Utang lang ng utang total. Hindi naman silang magbabayad sa inuutang nila. Sinong magbabayad? Tayong lahat. O ito, last year ito. Yung computation. Nung nasa 16 trillion pang utang natin, bawat tao, kahit kapapanganak, 153,000 pesos na ang share ng bawat Pilipino sa pagbayad sa utang. So ngayon, dahil nadagdagan naman 17.7 trillion, baka 155,000, 160,000 na bawat ano. So, ilan tong member ng pamilya ko? Kaming mag-asawa, 3 anak, tapos 4 na apo. Oh, magkano ng aming utang as a family? Milyones na ang aming utang dahil kay Mr. Batman, Mr. Taxman, Mr. Recto. Hayahay sila kung sa Bisaya. Dahil sila ang may hawak ng pundo. Bilyones. Office of the President, magkano ang kanyang Office of the Executive, magkano ang pundo? Anong kinakain nila sa Malacanang? Anong kinakain ng ordinaryong tao? Uutang ulit? Grabe. So, mga comments, binasa ko yung mga comments, grabing tinatawanan, galit. Tignan ko lang ano na talaga ang taong bayan? Ito. People who reacted, 31,000. 29,000 ang tumatawa, 911 ang galit, 955 lang ang nag-like. Sana makita ito ni Mr. Taxman, Batman, Recto para maramdaman niya yung hinaing ng mga Pilipino na tayo yung nagbabayad sa kanilang palaging pangungutang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Una ni si nanay ang natagaan ng Ogero nga 68 na ang edad. Una ni ang balay ni nanay nga pagatupan. So, muna ni ang mga anak ni nanay nga nitabang siya kay si nanay usa naman siya kabalo. O karon naman na gid ang pagatok sa balay ni nanay. So, maayo na gid nga tan-awon. Nakuha na gid tong mga yero nga mga buslot na mao na ni si nanay ang gitabangan. So, nanay nakaatop na gyud ka. Ay, salamat ka kawan nagay ulan. Makatuyod ako gid ako di na ka magkagkungkong. Oo. Kaya na wala nang ulan nila. Ato pa naman yun. Salamat sa So, gitabangan ka nanay sa imong anak ug masamong nanay. Oh, Kay balo naman ka. Oo. Pila na nanay ka tuig sa imong pagkabalo? Magduha karong March 25. March 25, magduha na ka tuig. Oo. So, ang imong panginabuhian nanay, so unsa man asa ka magkuha? Paningkamutan lang na ako kung naay akong kuanan nga ihatag sa ako sa akong mga anak. Pagkasaligra ko sa akong mga anak. Gasaligra ka sa imong mga anak. Oo, batag. Tungod man gud sa akong sakit nga blood. Tungod sa imong sakit nga high blood. Oh, dili ko pakabuwad kayo init. Oo. So maayo na gid nanay, dili na makatulog na ka og tarong. Tulog na. Makatuyod na ko di na magtikungkong. Oo. Salamat sa Ginoo. Ug ang nagtabang sa sinugsad ako, baing salamat nako nga naagyapi nakaluwas sa ako. Nawala gyapon ko sa ulan. Lumang ka matulog ko ani nga.
manggo ano puro dagang gyud kayong salamat ang nagtukuan sa sin. Oo, so Iya kong gitabangan. Oo, Oo. salamat kayo nanay. Salamat po sa sakrimen ko sa Ginoo bangan og sin. Oo. Salamat kayo sa nag Oo.